Ito na pala yung update mga par sa naliligaw na ibon na nahuli natin. At ang sabi nga sa atin ng ating manonood, ang tawag daw dito ay green fisher African lovebird mga par. Alps 2. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin nun, pero basta yun na yun mga par. At yan nga siya, hinang-hina siya nung nahuli namin siya mga par. Nilagay muna nga namin siya dyan sa maliit na box, tapos nilagyan lang namin ng butas-butas para makahinga siya mga par. At ngayon nandito na nga siya sa bahay, syempre hanapan natin siya ng magandang bahay mga par. Mabuti na lang talaga, meron kaming tambak dito na lagayan ng kung ano-ano lang mga par. Nakuha lang namin to sa palengke mga par, mula lang bili namin dito eh. Ito na lang muna siguro pansamantalang bahay niya mga par, hanggat hindi pa siya kinukuha ng may-ari mga par. Kaya sana mapanood to ng may-ari para makuha niya dito sa bahay, kasi kawawa naman, baka mamatay lang to kasi mag-iisa lang to eh. At ayan, natanggal ko na nga yung mga tambak-tambak mga par. Goods na kaya to, hindi niya kayang sirain to, di kaya siya makakawala dito mga par. Pero lagyan natin to na sapin mga par para hintayin niya masalo, hindi kumalat dito sa bahay mga par. At mabuti na lang din talaga mga par, meron pa ako ditong natatabing tira-tirang linoleum mga par. Pwede na siguro to maging sapin niya para hindi lang kumalit ng dumi niya mga par. Kaya sana maging okay na siya dito mga par. Kaya i-set up na natin to mga par agad-agad, wag na natin patagalin pa mga par para makapagpahinga na nga siya, tsaka para maging komportable na siya sa bahay niya mga par. Ayan mga par, tansya-tansya ko nga lang yan, tsaka sukat-sukat ko lang sa mata ko, tsaka ko yan gugupitin para mapasok nga natin siya dyan sa lagayan para maging sapin ng dumi ng ating birdie mga par. Kaya fast forward na tayo agad-agad mga par, natapos ko na nga siyang gupitin at sukatan mga par. Kaya lang napasobra yata tayo ng sukat mga par, pero kaya na naman natin itong gupitin siguro mga par. Adjust na lang natin ito konti mga par para maipasok natin siya mga par. Pero biglang nagbago na lang isip ko mga par, kasi feeling ko kayang sirain yung plastic screen na yun mga par eh. Kaya naganap ako ng bagong lalagyan dito sa ilalim ng lababo namin mga par, na pwede niyang lagayan at mas matibay mga par. Meron lang naman mga tambak, pero tanggalan din natin yung mga par, linisin lang natin na mabuti mga par para hindi siya malagyan ng bakterya. Tapos ito, meron na nga siyang takip mga par, kaya goods na goods nang gamitin to mga par. Di na siya makakatakas dito tulad ng ginawa niya sa unang amo niya. At ayan, finish na nga mga par. Diba mas okay itong gamitin kasi wala siyang mga ngat-ngat na plastic screen, kaya mas safe to mga par. Talagang hindi siya makakatakas dito. Tapos dito ko na lang ilalagay yung sapin mga par na ginawa ko kanina. At ayan na nga mga par, walang labis, walang kulang, pero may sobra. Pero goods na din yan para hindi tumagas yung tubig sa ilalim mga par. Ilagay na natin siya agad-agad mga par. Huwag na natin patagalin mga par kasi excited na rin ako, tsaka yung akin Junakis mga par eh. At takpan lang muna natin ng kaunti mga par, kasi baka biglang makalipad to ng sobrang bilis mga par, kaya siguro to nakatakas dun sa amo niya mga par eh. Dahan-dahanin lang natin siya mga par para hindi rin siya mabigla. Tapos lakihan ko lang to ng space para magkasya lang siya dyan para makalabas siya mga par. Tapos ipepesto nga lang natin siya dyan banda sa gilid mga par, para yan na rin yung maging kwarto niya, tsaka para maging maluwag yung space niya mga par. O diba, goods na mga par, ang ganda nga ng kinalabasan. Siguro magiging masaya na siya dyan at happy mga par. At bigyan na nga din natin siya ng tubig mga par para makainom-inom na siya, kasi baka mamaya uhaw na to mga par eh. At syempre bigyan din natin siya ng pagkain mga par, kasi baka magreklamo na una pa yung panula kaysa sa pagkain mga par. Kaya bigyan ko muna siya ng pansamantalang bigas mga par. Kainin niya kaya to mga par? Pwede na kaya to mga par? Sana kainin mo naman to para lumakas at sumigla ka na, kasi napansin ko nang hihina siya mga par, tapos parang nahihirapan siya maglakad. Mga may tama yung paa niya mga par. Ano kaya nangyari dito? Ba't parang ika-ika siya maglakad mga par eh? Pero napansin ko mga par, ayaw niya kainin yung bigas mga par. Mas gusto niya pang ngat-ngatin yung karton kaysa sa bigas mga par. Paano kaya siya lalakas nito? Ayaw niya kumain mga par. Ayan nga siya, tinoobserbahan ko lang siya mga par, paikot-ikot lang siya sa kwarto niya, tapos palabas-labas, ikot-ikot, tapos di naman siya kumakain o umiinom ng tubig mga par. Ano bang gusto nitong pagkain mga par?